Good morning everyone and welcome back. Ayan, so itong pinakahintay natin. Andito na tayo ngayon sa Bali, Indonesia. And of course, andito na tayo sa hotel. Ayan, baka magustuhan nyo dito. Magustuhan nyo dito. Ayan yung ating background. Ayan. So parang nasa Bicol lang. Ayan, quick room tour ko kayo dito sa Nabukong Hotel, sa Agoda. So, mga nasa 1.3 lang ito. Ayan. So, tingnan na natin. So, ito na nga pala yung sa room ko. It is room 12. So, parang nasa 3rd floor ito. Ayan. So, ito yung bubungad sa inyong pinto. Napaka-artistic. Ang ganda tingnan. Ayan. So, pagpasok natin, ayan. So, medyo makalat na, pero inayos ka na yan ha. So meron tayong aircon, merong TV, ayan. So ayan, and meron din tayong cabinet. So ito 1.3, pwedeng dalawa, so i-divide nyo na lang. Ayan, ayan. So malawak. Malawak, tsaka maganda din, sulit na kasi sa Canggu ito. Ayan. Hello. And yung CR. Ayan. So, medyo makalat na. Pagpasensyaan nyo na. And, ang kaganda nito is malakas yung tubig. Ayan. Hindi katulad sa location po. Sa daet. Joke lang. And, ang pinakamalaga yung bidet. Ayan. So, ang lakas nung bidet. So, galit na galit. So, very good. Ayan. Anong very good dyan? Eh, ang lakas nga masyado eh. Tapos, ito yung sa shower. Ayan, shower. Check natin. Oops. So, malakas din. And, maligang-gang. Ayan. Yun ang halaga. So, para magandang maligo. Ayan, mamaya. So, kakagising ko nga lang pala. Ayan. So, ito yung nabook ko. So, deluxe ito. Ayan. So, pagpasensyaan nyo na. At makalat. And, ang kagandahan nito is meron tayong yes naman, look o pwede ditong magkape. Ayan. Tapos meron ding sampayan. Sampayan. Ayan. Siguro naman wala naman na ditong dadaan. Ayan. Ayan. So ito yun. Parareha sila ng roofing. Ano? Oh, tsaka ng kulay. Ayan. So, may balcony, may terrace. Ayan. So, ang ganda niyan tingnan. So, meron ding cabinet. So, meron tong laman ha. Ayan. So, inayos ko lang yan. Pagpasensya nyo na. Kasi,
Ngayon lang ako nakapag-video kasi 1 o'clock na ako nakarating dito sa Bali. So, dito naman sa hotel is mga around 2:30 AM. Ganun. Kasi marami pang process doon sa airport katulad dun sa customs. Tapos, yung pag-fill out dun sa customs. Tapos, nag-book ako ng hindi pala ako nag-book. Ayan, nagbili ako ng SIM card. Ayan, nagbili ako ng SIM card. Tsaka, yun, yung pakikipag-transact dun sa taxi or yung dun sa Grab. Ayan. So, at yun nga pala, medyo natagalan din ako kasi yung sa pag-withdraw. Ayan. Kasi ang dala ko is Philippine peso. Ayan. So, mababa yung palitan. Kaya nag-withdraw na lang ako. So, mamaya pag-usapan natin yan. Mamaya pag breakfast ko, tingin ako dun sa labas kung anong mayroong maayos at masarap. Ayan. So, yun. Baka magustuhan nyo dito. Ayan. 1-3. So, kung dalawa kayo, divide 2. Yan na yung expense nyo dito. Tapos, mas maganda nga palang mag-book na kayo ng pang-transportation ninyo. Like sa Gojek, i-download nyo na yung Gojek app at saka yung Grab. Ayan, doon na lang kayo mag-book para iwas scam. Ayan. So, yun lang, and pag-usapan natin mamaya sa breakfast. Ito nga pala yung kanilang terrace. Yung kanina is yung sa room ko is sa balcony. Ito yung sa terrace nila. Ayan, so yan o, lawak. Yan. Tsaka ang presko. Tsaka makikita mo yung view. Look. Wow. So amazing. Yan. Ganda, diba? Wow. And bababa na tayo. Yan. Kasi yung ano nga pala kanina sa breakfast, meron doon nakalagay na binigay sa akin kagabi. Kaninang madaling araw, ito sa papel, 9 o'clock yung start ng breakfast. So, tatanungin ko kung kasama ba, included ba ito sa package. Hindi ko na check, pero tanungin ko na lang din para sigurado. Ayan. So, doon nga pala sa baba. Yan. So, sa third yata tayo. So, pangalawa na to. And look, you know. Oh, di ba? Kasi sa baba, pwede kang magluto. Look, oh. Ang lawak niya. Very old talaga. Ayan, meron pang mga picture. So, pangalawa na yata to, second floor. Tapos, ito na yung sa first floor. Baka na. Ano sa first floor? So, nagkakain na sila. Mamaya na. Dito na muna tayo. And, ayan. So, mineral water. And then, pwede rin sa kitchen. Hello! Hello! Ayun. So, dito yung ano nila sa pag-receive ng tapos ito yung logo. So, walang bantay. Hindi ko matatanong kung kasama nyo sa breakfast. Kasi 9 o'clock yung nakalagay. So, ayun. Check natin yung sa swimming pool. May nagbe-breakfast kasi na tayo. Tingnan lang natin ang madali. Swimming pool. Ayan. So, ayan tayo ulit.
So, andito na ako guys sa labas ng hotel. So, sa tapat niya merong Indomart. Yun, yung kanina nasa video. So, tingnan natin sa loob. Meron nga palang music sa loob ng Indomart, kaya nag-voice record na lang ako para iwas copyright. Paki-post na lang din para sa mga prices, ayan, para ma-check nyo. Meron rin nga palang kitchen section sa ating hotel, so pwede kayo magluto, pero meron silang reminder, clean as you go. Napakasulit talagang bumili dito sa Indomart kasi alam mong sa tapat lang ng hotel mo. Ayan, so meron silang deodorant, meron silang sabon, shampoo, biscuit, juice, sunblock, kasi malapit lang din ito sa mga beaches. Nagbili na rin nga pala akong mineral water, tsaka wafer, tsaka yung yogurt. Kasi habang hinihintay ko yung breakfast, ayan, so meron na rin laman yung tiyan ko. Ikikwento ko na yung journey o yung travel ko from Manila to Bali, Indonesia. Ayan. So, from Buendia, nag-book ako ng Grab. Ayan. From Buendia to Naya Terminal 3. Ayan. So, ang binayaran ko dun sa Grab is mga nasa around 400 pesos, 380 pesos, mga ganun. So, parang 400 na rin siya. So, nabigay na rin ako ng tip kasi since Christmas noon, December 25. Ayan. So, from airport, ayan, pagdating ko, pinakita ko na sa security guard yung book flight. Ayan. So, pagpasok ko, nagpila na ako agad dun sa pagbayad sa travel tax. So, ang travel tax is 1,620. Ayan, hindi ko na siya sinama dun sa pag-book ng flight sa Cebu Pacific kasi may dagdag. So, mas maiging dun na lang personal magbayad sa airport kasi walang dagdag. And, ang kagandahan nun, December 25, walang masyadong tao. December 25 nga eh. Syempre nandyan yung seat sale, tapos yung piso fare, which is maraming mag-grab nun, yung opportunity yun, kasi napakamura. So pagpunta ko doon, nakabayad na ako, wala masyadong halos na pila. Ayun. So, nag-ano na ako ng tag, baggage tag. Ayan, nilagay ko na doon yung book reference number. Ayan. So pagkakuha ko, nagpila na ako para check-in baggage na. Ayun. So, paki-ready na lang din yung passport ninyo, tsaka yung sa Cebu Pacific na book flight ninyo. Kasi titingnan yan kung kailan, tapos yung full name ninyo kung tama. So, dun sila magbe-base. Ayan na. So, nakapag-check-in baggage na ako. So, nagdiretso na ako agad sa immigration. So, since second time ko na ito, ayan, so, medyo kinakabahan pa rin kahit paano kasi, alam mo yun, iba-iba pa rin yung experience natin pagdating sa immigration. Iba-iba pa rin, iba pa rin yung matanong sa atin. Unless, kung talagang masaktuhan, yung nag-interview sa'yo dati, yun pa rin yung hanggang ngayon. Ayan. So, nagpila ako. Dun sa immigration, ang haba pala ng pila. Ayan. Pero mga ilang minuto lang, si guard,
pinapaano na niya yung mga kami. Pinapapila na rin kami doon sa foreign. Ayan, sa foreign passport. So, nag-separate na. So, mas parang nagluwag na siya. Maraming nagbukas na officer yung counter. Ayan. So, dun sa immigration, ang inano lang sa akin, immigration officer, ay saan ako pupunta, anong purpose ng travel, ayan, kung solo lang ba ako, tapos ilang days, at kailan ako babalik. So, tinanong lang sa akin kung anong position ko dun sa trabaho ko. Pero di na ako hinanapan ng COE, ID, payslip, which is yun yung ITR, which is yun yung mga niready ko kasi alam kong yun yung hahanapin. Pero depende talaga sa officer na mag-i-interview sa'yo. So, kailangan prepared ka talaga. Kaya nga, katulad ng sabi ko, di bali ng marami kang dala, para at least prepared ka pagdating mo dun. Kasi, nandun ka na, hindi ka na makakabalik, hindi ka na makakapag-prepared. Kasi kung holidays nga, kasi kung walang pasok doon sa office, at least dala-dala mo na lahat ng documents na kailangan mo. So, ayun. Yun man ang tinanong sa akin. So, parang napakadali lang ng process. Ayan. So, pagka sa akin, kung kailan ang balik ko dito sa Pilipinas, ayun. So, tinatakan na. Ayan. Pagkatatak, syempre, nagpunta na ako dun sa pag-scan ng mga bag. Tapos, yun sa bag ko, nandun yung mga cologne, tapos, mga Biogesic, diet tabs. Ayan. So, doon ko talaga nilagay. Tapos, ano pa ba ang nandun sa bag ko? Mga camera. Ayan, pang vlog. Mga 8-10 yata. Ayan, 8-10. Nag-announce na magpunta daw sa gate 103. So, ayun. Nagpunta na kami sa gate 103. Ayan. So, mabilis man na yung process. Masyado lang talagang maraming kasama talaga dun sa talagang fully booked. Ayan. So, karamihan is mga foreigner. Alis kami sa Manila is mga around 8:40 PM. So, 4 hours yun na biyahe para makarating sa Bali, Indonesia. Ayan. So, paglapag namin sa Bali, Indonesia, maganda ang panahon, hindi maulan. At pagkalapag namin, nagdiretso na kami sa immigration. Ayan. So, walang masyadong, hindi ganong karaming tao. Tama lang. Nagpila na kami sa immigration. Hindi man tinatakan, parang merong sticker. Ayan. So, nilagay lang niya doon. Ayan. So, tas nagpicture. So, yun, after ninyo sa immigration, malagyan ng sticker yun sa passport ninyo, pupunta na kayo dun sa next step, which is yung kung wala pa kayo, meron dun QR code, scan nyo lang yun. Tapos, meron kayong pipill upan. So, ano dun is yung pangalan ninyo, passport number, yung basta madali lang siyang fill upan. Tapos, i-screenshot nyo na or i-download nyo yung sa QR code. Kasi after nyo doon, ma-download or ma-screenshot, pipila kayo ulit, tapos i-scan ng officer, tapos pupunta na kayo sa baggage. Yun, yung pag-scan ulit ng baggage. Ayan. After nun, okay na. Pwede nang paglabas, pwede na mag-withdraw SIM card, tapos pag-book ng Grab or Gojek. Yan, kung wala pa kayong transaction. Doon nga pala sa pagbili ng SIM card, nag-check ako nun sa Klook app application.
nakalagay kasi dun is 7 to 3. Walang nakalagay kung 7 p.m. or 7 a.m. to 3. Ganon. So, parang hindi masyadong clear. Magbubuksa na ako para mas makasave ako pag dating sa pera kasi nabayaran mo na in peso eh. So, hindi na mababawasan kung mag-withdraw ka or magpapapalit ka. So, mas maganda talaga, lahat talaga ay nakabook kasi peso yung pinambayad mo eh. Ang alalahanin mo na lang is yung pag-withdraw mo para sa pagkain, sa transportation. Ayan. So, mas makaka-save ka. Ayan. So, sa SIM card, nagdalawang isip ako. Hindi na ako nag-book kasi may specific time lang ng pagkuha dun sa XL ba yun? Basta mga ganun. Yung kulay blue. Dalawa kasi yun pag choices. Yung Telcom tas yung XL siya. Parang ganun. Naitago ko na kasi. Basta dalawa yun. Doon lang sa kulay blue. Doon kasi din pag nagbuka sa Klook, doon din nagre-redeem eh. Ayan. So, 250,000 IDR. Sakto na yun para sa pang 1 week na data. So, pang data lang siya. Hindi siya pwedeng walang pang call. Ayan. So, doon ako kumuha 250,000. And then, doon nga pala sa pag-withdraw, syempre nakipag-coordinate muna ako sa Metrobank. So, kailangan ipa-online. So, nag-withdraw ako ng dalawang 2.5 million IDR. Ayan. So, sa isang transaction is, ang fee niya, transaction fee is 200 pesos. So, I think okay na yun. Pero mas okay sana kung mas mataas pa yung sa maximum na pwede mong i-withdraw. Kasi ang maximum na pwedeng i-withdraw mo lang is 2,500,000. 2.5. So nabawasan ng 250,000. Tapos yung sa pag-book naman namin ng taxi or ng kotse is 350,000 IDR from airport to Canggu Pudi Homestay. So 350 plus 250, so 600 agad. 600,000 IDR. So dun sa pera pa lang na 5 million is ang natitira na lang is 4.4. So ang bilis ang bilis lang mawala. So kung pig-book ko siya sa Klook tapos or Grab, mas okay lang, mas makakatipid ako kasi sa Grab pwede kang mag-cash in para dun ka na rin mag-pay. So diba pa rin pag kompleto na talaga, meron ka ng hotel booking, tapos activities, kinompleto mo ng bayad talaga. So ang problemahin mo na lang is pagkain, ayan, tapos another expense kung gusto mo pa ng ibang activities or pasalubong na pwede mong puntahan, gusto mong puntahan. So ang kwento ng Grab na sinasabi ko kanina is may ino-offer sila. So inopen ni Kuya yung Grab, tapos pinakita yung fee, yung transportation fee, nasa around 345,000 IDR. So from airport to Canggu dito sa hotel namin. So ganun pala yung parang modus na dito sa Bali, na imbis na i-ano mo sa Grab, kasi parang ang sabi is parang konti lang yung swelduhin or yung parang commission na binibigay. So yung ganun pala yung technique nila, na ngayon ko lang narinig
Pero sa ibang vloggers na napapanood ko sa YouTube, hindi man nila na may mention na parang merong ganun. Or parang nasaktuhan lang talaga namin. Ayan. So, yung kausap ko na una is 300k. Ayan, 300k na IDR. Ayan. So, medyo okay. Napag-isip-isip ko, hindi ko pa pala na i-deal sa kanya. So, ako naman, sabi ko is, para madaling araw, ang in-offer ng isa na nasa harapan na namin is 350,000. So, big grab ko na yun. Mag-okay na rin ako para makauwi na rin kasi para mga 2 AM or 2:30 AM na rin kahit papano para makapagpahinga na rin. Ayan, so ganun pala yung parang modus. Papakita sa iyo yung fee nung sa Grab, tapos parang tatapatan lang nila para buo nilang makuha yung babayaran, yung binayad ko, yung parang ganun. So mahirap din yung ganong sitwasyon kasi hindi mo alam mahirap din kasi magtiwala kasi dun sa Grab talagang alam mo nakaano sila, may profile, parang registered sila. Yun lang naman itong naglapit sa amin is hindi kilala. I mean, kilala naman yata siya kasi nung nakipag-deal na kami, marami na siyang parang nakausap ng mga taxi driver. Parang kilala naman siya ang ganun. So, mas maigit talagang mag-Grab na lang kayo. Talagang sabihin nyo na lang na, meron na kaming na-book na taxi or kotse sa Grab or sa Gojek. Ayan. So, ganun na lang. Tapos, mayroong isang scenario. Ito si GM. Kasi may layover siya para sa Australia. So, dito na muna siya natulog sa hotel. So, nung kami sa Gojek, yun na yung kaninang kinikwento ko na nag-book kami sa Gojek ng car. Tapos nung nandito na, sinundo na siya, parang nakikipag-usap na sa kanya na i-cancel na lang din daw yung booking dun sa Gojek, tapos direct na magbabayad na lang sa kanya. Tapos syempre sa tingin ko lang naman na syempre kakabahan siya nun kasi may ganito palang scenario or situation dito sa Bali na ganun yung modus or parang ganun na yung galawan para makapagkuha ng ganung customer. So nabook nung pag-book ko, ayan na. So sinundo na siya. Tapos hinatid na sa airport. Ayan, so pinakancel na lang. Pero nandun na nakarating na siya dun kahit i-cancel. Tapos ang nilagay na lang naming reason is we waited for too long. Ayan, so iba pa rin talaga yung sitwasyon. So ingat na lang talaga, ingat na lang. Next on Martin Travels.